Good morning, si Katuring. At tayo po ay naghahanda na naman ng ating pananghalian, no? Ang ulam ni Katuring ay talbos ng ampalaya, no? With matching talong. Ayan. Ganito ang pangkaraniwan na ulam ni Katuring, mga mahal na patangki, mahal na suki. So, ayan. So, ang style ni Katuring, hindi niya yung iniisa-isa yung dahon. Kasama po yung tangkay, tinatanggal lamang po natin yung mga muldot niya. Yan. Ang purpose nun, bakit sinasama pa natin? Kasi tayo po ay nangihinayang sa lasang ibibigay, sa pait na ibibigay ng ampalaya na nagbubuhat sa kanyang tangkay. Ayan. So, bigyan natin ng trabaho yung kakain. Siya na ang bahala sa sarili niya na magtanggal. Pwede pa niyang nguyahin yan para i-extract niya lalo yung lasa ng ampalaya. Ayan. So, katulad niyan, tatanggalin po natin yan. So, yung pong ating ihahalo dito, maglalagay po tayo ng mga dalawang tasa na tubig. Pipitpitan natin ng bawang, lagyan natin ng sibuyas, at saka konting betsin. Ayan, pasok na po yun. Pag kumulo yun, yung kamatis, hindi ko yun hinihiwa agad, no? Hindi po Ako pag nagluto ng gulay, automatic yung pong kamatis na buo, sasama natin yan dun sa kasirola at pakukuluan. Pagka kumulo yan, then at the same time malambot na yung kamatis, hahanguin ko yun, ilalagay ko sa isang mangkok, pipigayin po yun. So then at the same time, ilalagay ko na yung mga gulay katulad ng ampalaya at saka talong. Hayaan ko muna siyang maluto, tsaka ako ilalagay yung kamatis na piniga. Pagkulo nun, panalo na po yun. Bakit ganon si Katuring? Siyempre, pagka hiniwa mo lang, akala mo, pag hiniwa mo yung kamatis na yun, akala mo lumabas na yung lasa nun. Hindi. Walang saysay yun hanggat hindi mo pinipiga. Para sabi nga natin, ay lumabas lalo yung kanyang asim. At saka yung lasa bilang kamatis. Pagka hiniwa mo lang yun, inayaan mo lang yun dun na andun lang yun na paikot-ikot sa kaserola, hindi naman napipiga hanggat hindi mo kakainin. Diba? Kaya dito kailangan lumasa yung kamatis niya doon mismo sa sabaw. Ayan. Yan ang technique ni Katuring. At yan naman namana natin doon sa mga kasamahan natin, kababayan natin dyan sa Nueva Vizcaya. Pag nagluluto yan, meron din naman nagluluto talaga na hindi pinipiga, sa halip hinihiwa kasama na sa pagluluto. Pero ako, mas preferred ko nga naman yun, no? Mas practical yun na talagang pipigain mo para lumasa yung asim ng pagiging kamatis niya doon sa sabaw. Yan. So habang tayo po ay naghahanda ng ating ulam pananghalian, abay muli pag-uusapan na naman natin ang mga pinag-uusapan sa ating industriya. Yan, sa LPG industry pa rin. No? So, hinihintay na lamang ni Katuring ang kanyang permit na lumabas sa City Hall bago po tayo magsimula sa ating bagong outlet dito sa May Damong Maliit. Ayan. So, hindi katulad dati sa mga nagtatanong na pwede na raw bang magbenta habang wala pang permit. As a rule, hindi ho pwede tayo magtinda. Kasi unang-una, kanyang kinakailangan, hihingi ka muna ng permit Ano ba yung permit? Pagpapayag. Ayan. Hihingi ka muna ng permit. Hindi katulad nung araw na kung gusto mong magnegosyo ng LPG, yung ibang malalakas ang loob at talagang matigas ang ulo,
Nagbubukas na agad yan, nagbebenta na agad yan bago kumuha ng permit. At habang kumukuha ng permit, nagbebenta na siya. Ngayon, kung susundin mo ang regulasyon ngayon, hindi ka pwedeng magbenta nang wala kang permit. Kasi hindi ka naman din, actually ang rule, hindi ka rin pwedeng bigyan ng mga silindro o LPG brand nang wala kang permit, wala kang fire safety inspection certificate. O ayan, so kasama yan sa pag-i-issue ng business permit eh. Oh. No? Kasama po yan eh. So paano ka makakakuha ng kanyang LPG brands? Paano ka makakakuha ng supply agreement na isasubmit mo doon sa DOE kung wala ka ng mga permit, di ba? So, kinakailangan mo na, kuha muna tayo ng permit. Yun ang pinakamas the best. Yun ang may papayo ni Catherine na para mas ano tayo, no? Para mas kampante tayo. Kumuha muna tayo ng kinaupo lang business permit bago tayo magsimula. So yun naman pwesto pinagawa na ni Catherine at may mga supply agreement na rin po tayo on the way na po lahat ng mga supply agreement natin dahil inano na rin natin yung mga katayap natin na ibebenta natin, no? Kinausap na rin natin sila. So naipasa na natin yung barangay permit, yung homeowners certificate endorsement doon sa ating sa ating sa nag-aayos ng ating permit sa City Hall. So hinihintay na lamang po natin. Okay? Paglabas po noon, automatic na po 'yun dahil may permit na po tayo, pwede na po tayong bumili, maglagay ng ating mga tangke, no? Maglagay ng tangke dahil yun naman pong inspection ay tapos na. So bibigyan na po natin yung ating mga supply agreement kasama ng business permit natin at iba pang mga requirements according dun sa guidelines. Dadalhin natin ngayon sa Department of Energy. At once yun po ay receive na ng mga empleyado ng Department of Energy at naglabas na ng resibo, well, it's time for you to start operationally ang iyong negosyo pagbibenta ng LPG cylinder tank sa ating isang pwesto, no? So talagang hindi katulad po na dati, masalimot talaga, no? Magdadaan ka talaga nga sa butas ng karayom bago ka makakuha ng mga permit na yan. At sa dami po ng permit na nire-require, talagang yung ilan sumasakit ang ulo. At andiyan kang pwedeng malas-malasing ka pa at ma-deny pa ang iyong application ng business permit dahil napaka-stricto po sa zoning. Alam mo naman, hindi naman lahat ng mga main roads ay commercial ang pagkakazoning yan. So, pwedeng feeling mo ay commercial ang dating, pero hindi naman pala ang zoning qualification, ang zoning qualification yan, no, kategory niyan ay hindi naman po commercial o classification rather, no. Ang zoning classification niya hindi naman pala commercial. So papasok diyan yung iyong mga gagawa ka diyan ng letter of reconsideration, gagawa ka diyan ng susulat ka at i-justify mo kung ano po yung magiging nature ng pagkandak mo ng business. Ayan ang magiging ng letter of consideration or consideration letter. Okay? So, for the meantime, nandito pa muna si Catherine sa kanyang isang shop na minamanage natin at tayo po tumatao dito habang hinihintay natin ang permit na lumabas. Paglabas ng permit, well, ayun na po, mag-start na po tayo doon sa ating branch, isang branch po doon. Talagang magsisimula na naman po tayo mag-market, makipag-usap sa mga customer natin, sa mga restaurant, karinderya at sa lahat. Magdidikit na po tayo ng flyer. So, andyan ulit si Catherine yan. So, hindi madali ho ang pagninegosyo ng LPG. Kailangan dito ng personal na atensyon at sakripisyo bilang nagmamayari. Kapag iniasa mo lang yan sa iyong mga rider, iniasa mo sa ibang yan, ay mabagal. No? At siyempre, unang-unang magmamalasakit,
ikaw na nagmamayari. Ayan. At wag ho tayong sa ngayon, sa mga magtatayo ngayon, wag nyo hong ikondisyon ang inyong isipan sa mga katulad ng dati na bulto-bulto ang bentahan. Hindi ho na ngayon dahil kung ikaw ay susunod sa LPG law, dahil may kamahalan na po, dahil ito nga ay mga silindro na nanggaling na mismo kay LPG brand. Sila ang nagre-refill dahil bawal na pong pa-refill yan. Ang pwedeng mag-refill lamang po dyan ay siyempre yung brand owner. At pakakargahan lamang po yan sa kanyang mga authorized refilling plant through your dealer. Yan. Kanya, nung araw kasi, di ba, kung saan lang umiikot yung mga tangke, kung saan lang pinakakarga yan, kung saan mas accessible, saan mas mura. So ngayon hindi, diktado na tayo ng mga LPG brands na yan. Yun ang dahilan kung bakit mahal. No? At hindi mo siya pwede according to the guidelines, according to the rule, according to the law, hindi mo yan pwedeng pakargahan sa unauthorized refilling plant. Sapagkat all the way down, from top to bottom, sila ang may responsibilidad, especially sa maintenance ng tangke. Itong mga brand owner na ito, sila ang may responsibilidad sa maintenance ng tangke. Kanya ho, sa mga customer natin, ang sinasabi natin, sanayin na ho ninyo na kapag kayo ay umorder, ay tignan ninyo yung inyong tangke. Ano ba ang tatak ng inyong tangke? Yung tatak na sinasabi natin, ito yung brand name. For instance, Town Gas, Solane, okay? Regasco, Energas, Fiesta Gas, Petron, okay, and Phoenix, etc. At kung ano man po yung existing na brand na umiikot dyan sa lugar, yun po, huwag niyong sasabihin yung generic na terminology. Although, ito, linawin natin, yung pong salitang M-Gas, ito na po ay isang brand. Ito po ay isang brand sa ilalim po ng, ng Island Gas. Ito po ay sister brand ng Island Gas. Okay? So, make it sure na pag sinabi nating M-Gas, pag in-order natin ay M-Gas, make it sure na talagang ang tangke mo is M-Gas ang brand name. Hindi yung Como de Roscas, itong maling pag-unawa ng mga luma at karamihan ng mga customer. Actually, pati itong mga ibang mga outlet na alam mo yon, wala silang pagsisikap sa sarili nila na maging professional sa kanilang negosyo na pinapatakbo. Kapag sinabi natin hindi Como de Roscas, ay tinatawag na itong M-Gas. Sabi nga natin, paano yung Solane? Meron din namang de Roscas, M-Gas ba yan? Paano yung Petron, may de Roscas, M-Gas ba yan? Hindi. Okay? Mention it by the brand. Mention. Order your LPG cylinder tank according to the brand name. For instance, ulitin natin, Solane, Petron, Phoenix. Paano makikita yung katuring? Hindi ko alam yan. Nasus, Ginoo. Napakasimple lang. Puntahan lamang po ninyo ang inyong tangke. Tignan ninyo yung katawan. Ano ang nakatatak dyan? Shine Gas ba yan? Luzon Gas ba yan? Petron Gas ba yan? Regasco ba yan? Etc. Huwag mong sasabihin na M-Gas kung hindi naman M-Gas. Island Gas ba yan? Diba? Kapag ka sinabi mo na M-Gas tapos hindi naman M-Gas, papasukan ka na naman ng mga maglalangka, magtatahong at kung ano pang mga katawagan dyan ng mga nag-i-illegal at mga hybrid. Nabibigyan ka ng isang tangke na walang tatak, na pudpud na yung ilalim at naglalambada na. Okay? So kung makikita mo yung nandun sa Bagong Pinos ng ating kapatid na tangkero, yun, naglalambada na. Kaya nga sabi ko, ibigay mo na yan sa mga maglalangka. Dahil for sure, pakikinabangan pa nila yan dahil marami pa rin mga tumatangkilik. Marami pa rin tumatangkilik sa mga ganyan na klase ng tangke at marami pa rin nagugoyo, naluloko ng mga manlulokong mga tangkero. Ayan. Sa mga kasamahan nating tangkero, kayo po ay aking pinakikiusapan na maging diretso po tayo. Kung kayo man po ay nagbebenta pa ng kolorum, i-classify nyo maigi yung ino-order ng customer niyo. Huwag nyo namang bibigyan ng kolorum yung meron namang tangke na brand. Para naman, kasi pag ginawa mo yan, babalikan ka rin yan, mumurahin ka yan. Pupunta yan, mag-iskandalo pa yan sa shop mo.
Dati ganitong binigay ko, alam mo naman, yung mga customer, kahit na luma yung tangke, sasabihin, bago yung tangke. Bago yung tangke binigay ko sa kanya dati. Yan ang laging sinasabi, ano? Kaya, yun nga, sabi natin, tanggalin natin yan na kultura, no? Ng pagiging santangkero. Gawin nating mataas ang moral natin, gawin nating maging professional po tayo, at wag po tayong manluloko ng mga customer. Okay? So mga suki, mga customer, maging maingat po kayo. Marami pa rin po nagkalat dyan ng mga tangkero na yun nga, kumukuha lamang po ng mga magagandang tangke. Bisitahin nyo rin po yung inyong mga supplier kung talaga sila ay lehitimo. Hanapin nyo ang kanilang mga permit, local permit, at hanapin nyo ang kanilang DOE o LTO certificate. Ayan, hanapin nyo po yan. At hanapin nyo rin, tignan nyo rin yung kanilang mga kontrata na ipinasok sa mga brand. Dahil para po sa inyong kaalaman, sa mga customer na hindi pa nakakaalam, ipinagbabawal po ang pagbebenta ng isang klase ng brand ng LPG cylinder tank nang wala siyang kasunduan o kontrata na isinumite sa Department of Energy. Ayan, kung meron po nagbebenta niyan, yan po, kahit nasabihin natin selyado, yan po ay isang illegal practice. Bawal po yan. Bakit catering? Sabi niya, nakakargahan naman yung mga tangke na yan. Marami naman nagbebenta. Yan pa rin po ay illegal activities. Okay? Nakakargahan pa rin po yan dahil marami pa rin po sangkot na illegal refilling plant, na mga dealer, na mga retailer, at kung ano-ano pa. No? Marami po nagkalat. Ngayon, nasa sa inyo na po bilang mga customer, paano nyo ingatan at paano nyo suriin na ang binigay sa inyong tangke ay lehitimo at legal, no? Yung selyo, lagi kinakailangan po ang selyo ay selyo na rin po ng brand. Okay? Wag na ho kayong tatanggap diyan na nakalagay lang diyan is LPG, mga generic 'yan. Wag niyo dahil nakatipid ka ng 20 pesos, nakatipid ka ng 30 pesos, mas lalo ka ng mangamba pag ang kabawasan ang laki ng diferensya. Halimbawa ang presyo halimbawa ay 920. Ang kuha niya ay 750. Magtaka ka na dyan. Paano binigay ng isang tangkero na ang kapresyuan is 920, ibinigay ng isang tangkero 720? Magduda na po tayo dyan. Ako, hindi ko na kinokontra yan no? Dahil alam mo, ang mga ibang mga customer, suki, talagang hindi na nila tinitignan yung timbang Ang importante, nakatipid sila ng 100 peso. Hindi nila alam, kulang na ng 1 kilo. So, kulang na ng 1 kilo, magkano yun? Plus yung pinatong panitang kero, ang feeling niya, nakatipid siya. Diba? Kaya, mga mahal naming mga suki, unang-una pong dapat mag-ingat at mag-obserba ng pag-iingat, ay kayo rin po. No? Dahil dalawa po ang klase ng mga negosyante, mga may lehitimo talaga, legal talaga, at merong mga manluloko. Legal, pero manluloko. Okay? So, si catering ay wala ho sa bokabularyo ni catering yan. Na tayo mas dibaling tayo ay maloko, ay wag ho tayo yung nanluloko dahil alam nyo, hindi ho nagtatagal ang isang tagumpay na nanggaling po sa panluloko ng kapwa. Ayan Kaya sa mga lehitimo na tangkero na nakumuha ng kanilang mga certificate, na nahirapan kumuha ng mga LTO, na ang dami nila di umanong ginastos, galingan nyo pa ang inyo pong marketing effort. Dagdagan nyo pa. No? Kung maghanap kayo ng mga estratehiya kung paano madadagdagan ng inyong market without resorting into illegal practices. Okay? So, wag na ho nating ibalik yung kahapon. Talagang bulto-bulto. Okay? Ngayon, swerte na tayo ay nakaka-20, nakaka-22, nakaka-25. So, depende yan sa pinakawalan mong tangke sa market. Yun din ang bumabalik sa'yo. Pero normally, swerte ka na pagka naka-10 ka, naka-15 ka. Ngayon, tulad ni Katori, kapag day off ng aking rider, di ako ang tumatakbo para yung sahod niya na pupunta sa akin. So far naman, may mga sabi ko nga sa inyo, may mga araw na talagang abonado, may mga araw naman na natakpan niya yung abono mo nung nakaraan, then na December kumita ka pa. So, malaking pasalamat na natin yon kaysa naman po tayo namamasukan pa. Yun lang naman ang ating kinakatwiran
Na so far, okay pa naman sa atin yung operasyon natin, yung negosyo natin, viable pa naman, kumikita pa naman, well, okay na sa akin yan. At dahil lumalaki ang gastusin, kinakailangan nating dagdag pa ng ibang mga shop. So ngayon nga ay sinisimulan na ni Catering na mag-impok, mag-save kada medyo kumita, nagtatabi tayo para sa susunod na shop natin ang magpapatayo na hindi na yung ipon natin kundi mismo yung nanggaling na sa iyong mga shop. Ayan. So, okay. So, wag ho tayong madi-discourage at wag tayong pumayag na tayo ay nadi-distract sa mga hybrid, sa mga illegal at sa mga pagiging legal natin. Katumalan, wag tayong madi-discourage niyan. May mga araw na ganyan po talaga. Ano po? So, tuloy lang po natin ang ating mga ginagawang pagmamarket at aanihin din po natin yan. Huwag lang ho tayong manloloko ng kapwa. I-monitor nyo yung mga tangke ninyo. Inventory ninyo yung mga tangke ninyo. Kausapin ninyo yung mga customer ninyo once in a while. Kainan ninyo yung mga customer ninyo once in a while. Yan ang mga importante. No? Huwag ho yung negative lagi at sarado ang utak natin. Ginawa ko na yan, Catering. Ginawa ko na yan, Catering. Binabaan ko pa ng Catering. Ayan. So, sa mga kasamahan natin na alam mo nangyayari pa rin naman sa atin yan. Pag dala mo nung tangke doon is hindi pala pasado yung tangke niya. So, imagine mo gumastos ka ng gas, kumain ka ng oras, ang daming nasira sa'yo. Siyempre, disgusted ka. Pero that's part of the business, no? Kaya dapat natututo tayo diyan. So sabi nga walang order, especially pag bagong customer nang hindi mo nakikita 'yung tangke. At saka dapat turuan mong maigi yung iyong rider na siya mismo ay marunong nang magkilatis ng good o hindi good na tangke para hindi nasisira yung ating mga ginawang effort para sa pag-deliver ng tangke natin. Okay? So hindi natin alam kung may magiging pagtaas, no? So far last month, 'di ba, nagkaroon naman ng this month nagkaroon naman ng price rollback ng konti. Malaking bagay na 'yan. But ilang buwan na lang ay alam na naman natin na magsisimula na naman ang price hike dahil mga bare months, automatic 'yan, SOP 'yan, nandiyan 'yan nagpatas na naman 'yan. Kaya tapos maghanda na ninyo yung mga tangke ninyo sapat pagdating po ng holiday season. Okay? So magandang umaga po at maraming salamat. Shout out sa ating mga brand supplier, ang Regasco, ang Petron, ang Solain at ang Shine Gas. Yan po yung ating mga main supplier po natin. Okay? So mag-sideline tayo ng konti. Yung iba nagtatanong, Catering, ano bang mas maganda? Tayo ba ay pumasok sa isang franchise or mag-multi-brand? So sa akin, personally, mas gusto ko pa rin ang multi-brand para mas maraming klase ng customer ang pwede kong makater o ma-accommodate. Dahil sa isang community, iba-iba po ang tangke na ginagamit niyan. So pagka ikaw ay nag-franchise, isa lang ang dala mo, lalo na pag exclusive yan, hindi ka pwedeng mag-mix. O kapag nag-mix ka, magiging hindi na legal ang inyong kontrata. Kasi siyempre exclusive yun tapos nag-mix ka. So wala na, nag-start ka ng engage into illegal practice, no? Doon sa inyong kontrata. So, kapag multi-brand, marami. Kahit anong kailangan ni customer, kung 6 yung brand, 7 yung brand na dala mo, di 7 yung chances na pwede mong i-offer sa isang customer. Alright? Mahirap naman yung isa lang yung pag di kawawa ka. Baka hindi ka pa makasampu. Okay? So, yun po ang ni Catering sa nagtatanong. Ngayon, sabi pa nung isang Catering, paano bang pagkuha ng occupancy permit? Well, sa aking pagkakaalam, no, yan ay kinukuha po yan sa City Hall, sa inyong local government unit. Okay? Yung department, I do not know. Okay? Pero, in my case, in our case, so far, ay ginamit namin yung FSIC para dun po sa pagkuha ng occupancy permit. At ang aking pagkakaintindi po dyan, ang occupancy permit ay kinukuha po yan ng lessor.
no? During that time nung nagpapaupa siya, kukuha siya ng occupancy permit. Doon mo kukunin yung kopya kung kung siya ay may occupancy permit. Pero pag wala, so far FSIC o Fire Safety Inspection Certificate is sufficient enough for the meantime. Okay? So, ayan po. At shout out sa ating mga taga Cavite diyan. Si Toti Kemson, hindi ko nakakalimutan yan. Si Mr. Berhel, Vargas, yung Vergas. At yung mga katangki natin dyan sa Taytay Rizal, yung mga katangki natin dyan sa may Bulacan, yung mga katangki natin dyan sa may Rosario, Ordaneta, sa Mindanao, at sa lahat po ng mga mahal nating mga suki. At siyempre yung kapitbahay natin dito sa may North Fairview, kapitbahay natin dyan sa may Quezon City, magandang araw po, magandang buhay po sa ating lahat, at harinawa ay laging ligtas ang lugar natin. Kaya mga katangke, kayo po ay akin ding pinaalalahanan na maging stricto po tayo, na mag-obserba ng mga safety rules and regulations. Yung ating mga rider na tumatao po sa ating shop, ay monitor po natin yung kanilang mga pagbubukas ng ilaw. Make it sure bago magbukas sa umaga ay makiramdam muna ng singaw, okay? Ng gas. Huwag basta-basta nagbubukas, na pagbukas ng pintuan, magbubukas na agad siya ng mga mga ilaw, electric fan, etc. So makiramdam po muna. Tapos ugaliin po natin na pagsabihan ng rider na huwag tayo nagpapasingaw-pasingaw para tignan natin kung may laman pa o wala yung ating tangki, yung empty tank sa loob po ng shop natin. Huwag nang gawin yan, matik yan. Kapag kaya na yan, mararamdaman mo naman yan, may timbangan ka naman di ba? Hindi mo kailangan magpasingaw dyan. Another thing is siguraduhin natin na maayos yung pagkakamada, at least hanggang 2 lang. Sa akin, hanggang 2 lang yung pagkakapatong, at tapos opposite. Hindi yung konting galaw mo lang ay malalaglag na yung tangke. Susundan din natin ang trabaho ng ating tauhan dahil minsan sa pagod nila, nagiging wardi-wardi na ho sila. Okay? At siyempre, bigyan mo ng moral yung tao mo. Ikaw nang dumiskarte dyan, paano mo itataas ang moral? Pwede kang magdagdag kanyang incentive, pwede kang magbigay ng kanyang SSS, pag-ibig, etc. Alright? Nasa sayo yan. And then, yun po, yung laging paglilinis nga po ng tangke pagka binaba po ng ating brand supplier, linisin po agad natin at suriin agad natin. Kung yan ay may leak, itawag agad natin yan sa ating brand supplier para ma-pick up. So, ganun din, dapat tayo po ay aktibo. Wag nating babaliwalain yung tawag ng customer na yan, no? Kahit na may ginagawa tayo, pagka about sa issue ng leak na yan, naamoy nila yan, kahit magkamisa na exaggerated, na kahit na may problema ay yung kanilang regulator, yung kanilang hose, abay ang atakihin agad nila ay yung integridad ng tangke, no? Kaya wag nating babaliwalain yan. Puntahan agad natin yan at i-validate yung kanilang issue na itinatawag sa atin. Okay, so siguraduhin natin ng ating mga rider o tauhan ay may sapat na kaalaman, kasanayan, no, sa pagkakabit ng regulator, sa pagsasagawa ng tinatawag nating bubble check or leak test, na huwag iba-bypass. Yan lagi natin, huwag iba-bypass ang pagsasagawa ng mga safety inspection doon sa tangke at sa pagkakabit ng regulator. Ganun din sa gas stove. Okay, dahil marami po tayong mga suki na yung kanilang mga hose ay nakalitaw sa likuran ng kanilang gas stove, at pag pinatungan ng kaldero yung flame, ay lumalapad yung flame at nadadali po yung hose na nakaprotrude doon sa likuran ng gas stove. Madalas yun po ang naluluto at lumalabas na po doon, yun po ay susundan ng apoy hanggang sa pupunta po yung sa regulator dahil doon po nang galing. Kaya wag ho tayong nagmamadali. Mangyari na may mga customer tayo na alam mo yon, mababaw ang kanilang pagpapahalaga doon sa mga bagay na may kaugnayan sa LPG. Hindi, ako nang bahala dyan. Alam ko naman yan
Ayan, hindi ba okay pa yan, bago pa yan, kailan ko lang binili yan. Ayan, yan ang sinasabi ng customer, na akala mo gusto mo siyang pagkakitaan lang ang kanyang iniisip, hindi niya na-appreciate yung mga safety tips, safety advice. May ganun eh, bakit imposibleng hindi mo alam mo yan. Dapat mahabang pasensya natin, basta ang front natin lagi ay kinakailangan yung kanilang kaligtasan. Okay? So, magandang buhay at pagpapatuloy na ni Catering ang kanyang lutuin na pananghalian. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagluluto sa loob, doon po sa labas. Kailangan ko kasing i-sustain yung ating native tongue na panlasa natin. Okay? Hindi ako nabili, bibira akong bumibili sa mga karinderya. Yung alam ko lang talagang masarap magluto, doon, magkamisan, kinakainan ko for the sake of business continuity. Ayan. Magandang buhay. Ito po si Catering at maraming salamat po.